Masayang araw, mga ka-PL. Kaunting kembot na lang. Magkakagulatan na umano, mga ka-PL, ayon po kay Cathy Binag dito po sa bidyong ipapanood ko po sa inyo. Kung sa hair follicle pulburon test, mga ka-PL, natataranta na ho sila. Mas lalo na ho dito sa pinakabagong video ni Cathy Binag na sa palagay ko, mga ka-PL, hindi ho ito pananakot, kundi pawang katotohanan lamang po ang kanyang sinabi na konting kembot na lang nyor. Ha? Magkakagulatan na nyor. Ha? Voltage 5. Sa palagay ko, mukhang madadagdagan pa yata ng dalawa, mga ka-PL. Ala! Nyor! Nanginginig na ba tumbang mo, Nyor? Ha? Kung ako sa'yo, unahan mo na. Magpa hair follicle pulburon test ka na, Nyor. Isama mo yung mga mahal mo sa buhay na request naman yan ng taong bayan. Kasi ganun din sa kabila kila Tatay Digong, Vice President Sara, basta silang lahat magpapa hair follicle pulburon test din. O ito ho ang video ni Cathy Binag, mga ka-PL, panoorin po natin. Good morning, Philippines! Mabuhay! Hope okay naman kayo lahat. Tsaka maging productive tayo ngayong araw na to at saka sa darating na mga araw. Nalulungkot ako kapag, nakakakita ako ng mga hindi okay na pangyayari sa ating bansa ngayon. Lalo na yung kapag, alam mo yung isang grupo or like isang samahan na nagbibigay or nagbabahagi ng salita ng Diyos ay naharas or nasasaktan. Kasi, ang pinaka nakakatakot is yung pinipigilan mo yung isang samahan, lalo na ang pinapamahagi ay salita ng Diyos. Para ipitin sila kasi hindi makuha ng iba dyan yung kanilang gusto. So, ako yung natatakot for them. Ako yung kinikilabutan for them. 'Di ba? Parang hindi nyo kailangan saktan, nakakarami, hindi nyo kailangang iharas, 'di ba? Parang ang nakakalungkot yan is ginagawang frontliner yung mga kapulisan or army na walang kamalay-malay, 'di ba? And naaawa ako sa inyo sa Philippine National Police tsaka sa Armed Forces of the Philippines na nangyayari to na parang ultimo yung leader ninyo, hindi rin kayo pinoprotektohan. Parang okay lang masira yung pangalan ng ng organization or ng mga kapulisan or ng military because of some evil people na may pansariling alam mo yun, may pansariling hangarin, hindi para sa nakakarami or sa mamamayang Pilipino, but rather para sa kanilang personal na gain, 'di ba? Kasi sila ay makikinabang. Anyway, alam niyo po, kahit ano namang gawin nila, ang Diyos na ho ang nandyan. At saka, hindi ho papayag ang Panginoon na magpatuloy pa yung ginagawa nila. And alam ko, konting kembot na lang. Magkakagulatan na. And, kapag ang mission mo sa buhay is magbahagi ng salita ng Diyos at mag-inspire at magsabi ng totoo at huwag manakit, alam nyo po, malayo po mararating nyo. Yung mga taong naghangat ng sobra-sobra, yung ganid, yung nag-aabuso sa kapwa, permanente lang ho lahat ng katayuan nila. Lahat ho yan biglang mawawala, bigla pong, alam nyo yan, bigla lang one day, pagising la, wala na lahat. One day, pagising nila, may sakit na sila. One day, baka hindi rin sila magising. Alam niyo yun? Yung hindi na lang sila magising.
Kasi hindi na sila pinagising ng Diyos para matahimik na yung mamamayang Pilipino. Anyway, so, ayun lang. So, manatili tayo, huwag tayong magsawang manalig sa Diyos, tsaka huwag tayong magsawang magdasal. Kasi again and again, ang sabi ko nga sa inyo, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan, at hanggat ang pinaglalaban natin ay katotohanan, wala po dapat tayong ikatakot, at wala po dapat tayong, pakinggan, kahit to yung mas madami dyan na nagtatry na insultuhin tayo. Napansin ko nga yung mga basher, karamihan lalaki. When you try to think about it, it's sad. Kasi parang mali yung pagpapalaki ata ng kanilang magulang sa kanila, or either wala talaga silang respeto sa kababaihan. Ayan na tinatawag na walang bayag kasi ang kaya lang babae, 'di ba? Pero ako, alam nyo, again and again, di ko pinapatulan, delete lang. Dinidelete ko lang yung comment nila. Kasi anong point? Bakit ka mag-e-engage sa bastos na usapan? Bakit ka alam niyo yun, ba't yung papatulan? Yun nga yung gusto nila yung mapansin mo sila, 'di ba? So, especially yung mga walang kaalam-alam sa katotohanan. So, alam mo yung sumasakay lang, yung parang hindi sila naging parte ng buhay mo, hindi nila alam kung hindi ka nila kilala. So, ano mo yun? Tsaka pag tinignan nyo, sorry Lord pag tinignan mo mga itsura ng mga grabe mamintas dyan. Diba? Parang, minsan, alam mo yung kasabihan talaga na, wow, nahiya naman ako. Diba? Parang, grabe naman kayo maka-insulto, diba? Pero, sandali lang, may salamin po ba kayo sa bahay ninyo? Ayun. Anyway, everyone, God bless talaga. And again, ang mamamayang Pilipino ang may pinakamalakas na boses. Hindi po yung ating mga politician, but rather ang mga botante ng ating bayan. God bless and I love you guys. Hala kanyor. Hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Hindi mananaig ang bangag sa mga hindi bangag. Ayan. At hindi mananaig ang mga ganid sa kapangyarihan. Ayan. Tandaan mo yan, Yor. Ha? Mabigat yung binitawan ni Madam Cathy Binag, Yor, na konting kimbot na lang. Yor, konting kimbot na lang. Magkakagulatan na. Ayan na. Ay, kaabang-abang naman po, Madam Cathy Binag. Baka pwedeng bigyan mo naman kami ng clue para meron po kaming mapag-usapan kung sino-sino man yung mga ibubuking ninyo. Kasi, yung sa amin, mga haka-haka lang. Alam namin na marami ho kayong nalalaman. Baka pwedeng share nyo naman, Madam Cathy. Unti-unti nyo, clue lang bawat araw dyan sa Facebook account mo para ma-excite kami ba habang papalapit ang mga araw na gigisahin na natin ang mga bangag administration. Madam Cathy, ayos. At siya nga pala, Madam, huwag niyo pong intindihin yung mga tao na mga bumabastos sa inyo ngayon. Nakikita naman po namin yung mga comment nila. Huwag niyo silang pansinin. Ganyan ho talaga sila, Madam Cathy. Kasi mga napag-utusan lang rin po yan sila pag hindi ho nila ginawa yan, mawawalan po sila ng hanap buhay. Yung mga yan, mga kapit sa patalim na lang ang hanap buhay ng mga yan, Madam Cathy. Kaya, huwag niyo silang pansinin. Tuloy lang po kayo sa ipinaglalaban natin na isiwalat ang katotohanan at higit sa lahat, yung isang, alam niyo na ho, yung meron tayong wawalisin. Di ba? Tuloy lang po tayo, Madam Cathy, sa ipinaglalaban natin. Huwag po tayo magpapa-apekto sa mga taong gustong sirain kayo para manahimik kayo, mawalan kayo ng gana. Huwag ho kayo magpapa-apekto sa mga yan. Tuloy lang, Madam Cathy, at narito po kami nakasuporta sa iyo. Higit
na mas marami po kaming nagmamahal sa iyo kaysa dyan sa mga taong umaalipusta sa inyo. Okay? Hanggang dito lang po, mga ka-PL. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.